Good morning. Quick one before makalimutan ko to. Anyway, um, let's say, let's say, yung drawing. Let's say nag-start ako dito ng regression ko up until dito sa dulo, right? So, ang data ko, consolidation dito. So, ang gagawin ko, kukunin ko tong consolidation. Ano yung kukunin ko tong pinakamababa sa consolidation? Higher, lower high. And then diyan ako mag-start maggawa ng ganyan uli. And then from here, kukunin ko uli yung pinakamataas and then yung pinakamababa nandoon. Like yung last na break, di ba? So ito yun. Ayan yun. Ayun yung pinakamababa. And then dito ako mag-start maggawa ng regression. Ang point ko is dun sa unang mga regression na ginawa ko, walang umabot dito. Walang umabot dyan. So, invalid. Diba? Ang nakuha niya lang is eto. Ang talagang breakout niya is right here. Nag-start dito. Nung na-break niya yun. Which is etong line na yan. So, nung nakuha ko tong line na to, remove. Etong linya na to. From here, gagawa ko ng regression. Valid na. See? Nag-touch na sila sa taas. Right? Nag-touch na sila sa taas. And then nag-touch na rin siya sa baba. Ayun. Almost touch sa baba. Closest that I can get. Right? Choco. Yan. So, meron na ako ditong yan. Reversal. At least, consistent yung reversal mo. Ano ba to? Linya ba to? Yeah. Yan. Yun. Di ba? Pull back siya dyan. So ngayon, itong kailangan mong i-workout sa lower time frame. Nasa bottom yan. Oh, shit. Kaya pala hindi matanggal. Ayan. Nasaan to nakapwesto? Nandito. Hanapan mo ngayon sa lower time frame. Kung nasaan siya. Kasi sa 4, nasa baba siya pero nasa loob ng RSI natin. So, medyo mahirap i-predict. So, sa lower time frame. Sa lower time frame, nasa taas siya. So, may posibilidad yan na mag-pullback. Kasi nasa taas siya eh. Dito nasa gitna. So, hindi pa rin natin alam kung paano siya magre-react. But, you can always do the parallel thing. Right? Like, dito, ang main natin is ito. Ito. Yan ang main natin. So, sa 4 hours, makikita natin na yung main natin nasa ilalim. Pwede siyang tumaas. Pero yung open na rin to sa long. So, pwedeng dumiretso yan sa taas. So, kung pupunta tayo ng 15, kung kita natin sa 15, ito yung mga tinamaan niya. Which is pretty much consistent naman. Yun lang ang hinahanap natin dito, yung consistency eh.
Consistent naman. Yan. Yan. So, hindi pa rin tayo, pwede tayong mag-long, pero malapit na dun sa green. Although, pwede niya ma-break yan. Kasi ang bias natin sa 4 hours is long. So, kung gusto mong humabol dito, tight lang. Pag sinabing tight, yung next low lang ang next low lang ang stop loss mo. To. Next low. Diyan ang SL mo. And then, hintayin mong mag-green. Or, kung gusto mo namang sabayan pa rin yan, which is baka naman umabot yan doon. Diba? Pwede ka mag 1 minute. And then, etong kunin mo. So, ang trade mo dito is eto lang. Pag tumama dito. Yan, dyan. And then, of course, ang next na kwan mo is eto. SL mo. Yan. So, back to 15. Yan, bali ang magiging kasi na-miss mo na to. And then, eto, di ba? Pinag-usapan natin dun sa naunang video. Dito ka na break. Kung naabutan mo yung break na yan, pwede kang pumasok dito. Measuring mo. Dito. Ito yung entry mo. Yan ang entry mo. Yan. Kung naabutan mo yun. Kasi long ka, so ito yung kukunin mong trade. Hindi ito. So back to 45. Ayan yung itsura niyan. And back to 4. Ito yan. So nandito tayo. Tinatry nating ini-expect natin na ito magko-continue. Itong RSI na to, nag-cross. Ayan na, nag-cross siya. Oh. Open. Kaya lang, ang problema, nasa taas siya. Above na ng 50. So, hindi natin alam kung mag-pull back ba yun ng konti. Aabot dito sa choco and then saka pa lang siya babalik sa taas. Pero pwede natin gawing safe yung trade natin. Diba? Anyway, 4 minutes. Tip lang. Tip lang yan. Okay, bye-bye.